Bakit tayo narito sa lupa? At ano po ang layon? Bakit tayo narito? Unang-una siguro, gusto kong buksan ang pag-aaral na ito doon sa origin of our existence. Bakit tayo narito? Saan tayo galing? Sino naglagay sa atin dito? Siyempre, yung origin ang pinakamaganda eh. Before looking into the purpose by which we are created, alamin muna natin yung ating pinanggalingan. Siguro po, payag kayo, no? Kung ba't tayo naparito? Ba't nandito tayo? Tayo ba naparito sa gusto ng ating sarili? O may naglagay sa ating iba? O tayo'y sumingaw? Tayo raw galing doon sa mga one-celled plants and animals. Nag-develop daw ito sa mga isda, tapos naging reptilia, tapos naging insects, tapos naging mammals, and so on, tapos naging tao. Lumalabas po sa theory of evolution ay ang pagiging tao natin is accidental. More of an accident than an intent. Kasi iba po yung intent kesa sa accident. Kasi pag sinabi nating intent, originally merong intensyon. Yun na ma-accident, hindi intensyon. Naging resulta lang ng pangyayari yung accident. Di umano, ang tao ay nanggaling sa unggoy. Sa kanya pong theory na itinuturo sa ating mga eskwela hanggang sa ating panahon, lumalabas ang tao, nag-develop, hindi tayo talagang nilikha ng Diyos na tao, kundi tayo na-develop mula sa mga maliliit na single-celled plants and animals. From simpler form of life to the complicated form. At lumalabas po, dumaan pa tayo sa pagiging insekto, reptilia, hanggang sa dumating doon sa tinatawag na mamalya, at yan ang species ng tao. Hindi basta mamalya, tao na. Sa paniwala ni, naging unggoy muna tayo. Naging apes. Yun ho bang lumakad yung pagganon, apat ang paa. Tapos unti-unti naging Homo erectus. Ibig sabihin ng Homo erectus, tuwid na. Lumalakad na lang sa dalawang paa. And that is the last stage of what they call the Darwinian theory of evolution. Paglabas ng Homo erectus, Homo sapiens, lumabas na ang tao. Isa dyan sa mga original yung tinatawag nilang Neanderthal man. At medyo maliit pa ang utak niya, malaki ang kanyang bungo, etc. Na kung hindi ka po nagsusuri at hindi ka nag-aaral, you will be convinced. Not until after the supposed link between the apes and man, yung nakuha nilang bungo, na yun daw ang link nung yun na nag-uugnay dun sa unggoy at sa tao, yun ang link, na patunayan after some investigation, yung pala peke, ginawa ng mga naniniwala pinagsama-sama yung Diyos at yung ibang parte ng bungo ng isang tao at ng isang unggoy. Ayan. Nung matuklasan kamakailan. Sa bagay, kung aking sagutin yon sa isang paraang kumbaga simple, kung totoong ang galing ang tao sa unggoy, bakit kako hanggang ngayon may unggoy pa? Dapat lahat ng unggoy tao na. Millions of years na If the theory of evolution is true, dapat wala nang unggoy ngayon. At dapat wala na ring one-celled plants and animals. At kung tao galing sa unggoy, ba't meron tao mukhang kabayo? Isipin nyo. Yun mga sagot ko dun sa mga madaling maintindihan ng
kagaya kung hindi masyadong mataas ang pinag-aralan.